Yung mga boss, Toyota Fortuner naman tayo ngayon. Ang ikakabit ko dyan ay underglow light. Okay? Pakita ko sa inyo kung ano yung style ng underglow light na ikakabit ko. Ito mga boss yung ikakabit kong underglow light. Siyempre, dala ni bossing customer ito. Alam na. Okay? Ang kasama niya, may rubber siya mga boss. Ito. Pero ang gagawin ko dyan, hindi ko na ikakabit yan. Siyempre, pati itong tornilyo. Gusto kasi ni bossing, hanggat maaari, walang bubutasing lata. Ngayon, ididikit ko na lang yan. Okay? Tapos syempre, pagkadikit ko, lalagyan ko siya ng sealant. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano style ang gagawin ko dyan. Natesting ko naman na ito, okay lahat. Goods lahat yan. Kulay puti siya. Tapos, nag-estimate lang ako ng wire kasi mula dun sa likod, maglilinya ako papunta sa unahan. Kasi ang gusto ni bossing customer ay sa paglight isasama yung ilaw niya. Pag nagbuhay siya ng paglight, saka lang siya iilaw. Dito, ang wiring na kinuha ko ay 20 meters. Ito yung dulo niya. Tapos ito yung kabilang dulo. Huwag muna kayo magpuputol ng wire. 20 meters yan straight. Diretsuhan. Ngayon, tig 10 na wire. Single wire ang kinuha ko eh. 20 meters. Yeah. Ididikit ko na muna to dun sa fender na natin. Tapos ay pagkadikit ko, syempre lalagyan ko na rin siya ng sealant para habang naglilinya ako ng wire, edi ayun, ano siya, tutuyo na. Kakabit ko na muna to. Okay, ito palang panglikod nating na ikakabit ko na underglow light. Dinagdagan ko siya boss ng ng adhesive kasi itinapat ko dun sa niya, dun sa wire. Okay? Dito kasi sa pangunahan, yan. Ko sa ito, ibubutas ko na dun sa panel. Kasi plastic lang naman, may fender siya na panel eh. Ayan, ibubutas ko na yan, tapos itutornilyo ko pa. Magtutornilyo pa ako dito ng isa pa. Yan ang bili ni bossing. Doon lang sa likod, kailangan lang talaga idikit lang tapos ay sealant. Kasi nga, gawa nung lata yun eh, yung fender niya sa likod. Okay? Ganyan lang yun. Ididikit ko na muna ito, tapos lalagyan ko ng sealant. Tapos ay lalagyan ko na muna ito ng masking tape. Papakita ko ulit sa inyo. Lalagyan ko muna ng masking tape. Okay, ganito naman ang ginawa ko dito sa masking tape. Okay? Yan. Purpose ko kasi nito, pag naidikit na natin yan doon sa ilalim, yan, ganyan. Para pagka nilagyan ko ng sealant yan, okay, hindi siya aawas dito sa tabi. Okay? Dito naman sa unahan, ito yung gagamitin ko pang unahan, hindi ko nalalagyan niya ng sealant. Kasi nga, susuportahan ko pa yan ng tornilyo eh, gawa doon sa fender. Okay? Okay na to. Didikit ko na.
Yan mga boss, natapos ko nang ilagay yung mga underglow light. Ito na yung pagkakapwesto niya. Ang ginawa ko dyan mga boss, mula dito sa guhit na to, nagsukat ako dyan ng 3.5. Ayan yung guhit na yan. Hanggang dyan, 3.5 inches. Ayan. Tapos yan, dito sa pinakagitnang layer na to, diyan ko na nilagay yan. Tapos, naglagay lang ako ng screw. Tapos, binutas ko lang yung plastic fender para mailusot ko yung wire. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan ko kukunin yung wire niyan. Tanggalin nyo lang to. Tapos ay dukutin nyo dito yung wire. Yan. May ano pa dito, may clip. Yan. So, doon sa kabila, dito naman sa kanan, ganun din. Mula dito sa guhit na ito, 3.5 inches hanggang dito. Diyan na yung pinakang punduhan ko nung sukat. Tapos dito, yung center na na kanal na yan, diyan ko na nilagay yan. Tapos naglagay din ako ng tornilyo. Tapos dito, ganun din, binutas ko lang din yan, yung pinagdaanan ko ng wire. Tapos dito ko nakukunin yung wire niyan para maglinya ako papunta dito sa paglight. Dito kasi sa paglight ng wire ako magtatap Yun ang sabi ni Bossing. Doon naman sa likod, dito naman sa likod, ganyan ang ginawa ko. Diba nilagyan ko ng masking tape yung paligid nung ating underglow light. Yan. Tapos dito, naglagay din ako ng mga tape para pagpahid ko na ng sealant dyan, hindi siya lampas-lampas. Okay? Doon naman sa kabila. Dito, ganun din. Yan. Lagyan nyo muna ng ganyan yung para nakatago yung wire natin. Para hindi siya lumawit. Ayan o. Ganun din yan dito. Ayan yung adhesive ko. Naku, tibay niyan. Bago natin matanggal yan, malamang tutuklapin natin ang screw yan. Siyempre, pag nilagyan natin ng sealant yan, ganun din. Tapos yan, nakita nyo, open dito sa butas na to. Susundutan ko din yan ng ng sealant para punong-puno yung loob. Yan. Okay. Lalagyan ko na muna ng sealant ito. Okay, nalagyan ko na ng masking sealant. Yan. Ganyan ang itsura niyan, boss. Tapos, ang gagawin ko dyan, syempre, yung mga kinabit ko na masking tape, yan. Ganyan ang gagawin natin dyan. Syempre, kakalasin ko din tong part na to. Safe naman tayo dyan mga boss, kasi may undercoating na yan. Okay. So, dito, ganun din. Kalasin natin yan. Una nyo munang kakalasin dyan, yung nakadikit sa lata. Uli nyong ikakalasin dyan na yung nakadikit dun sa mismong underglow. Ayan o. Diba? Malinis na. Siyempre dito, ito, isa pa ito. Kalasin ko din yan. Yan. Naka-adhesive na yan, tapos naka-sealant.
matibay na siya. Kahit wala siyang tornilyo. Nadikitan ako. Kahit wala siyang tornilyo mga boss, ayos yan. Safe tayo dyan. Yan. Medyo matigas lang na ano lang tanggalin. Pero ayos naman ang resulta nun. Yan. Okay. Tapos ito, nakita nyo ito, sinubrahan ko ng tape yan dyan. Ito na yung dulo ng tape na inirolyo ko dyan sa gilida nung ating ano. Yan. Yan yung umpisahan kong tanggalin. Yan. Pag kayo magagawa niyan, lagyan nyo ng allowance yung pagsusungkitan nyo. Kasi madumi gawin ito eh. Kaya kailangan meron siyang tape. Ayan o. Diba? Yan yung ano niya. Yan ang purpose ng tape kapag ka nagsisilan. Ayan o. Okay? So, ito naman sa kabila. Dito naman, syempre, ganun din. Sistema doon sa kabilang side. Isa-isahin din natin yan. Yan. Medyo madikit lang yung ano. Mas maganda sana kung malaking tape. Yan, oh. Ayos na, oh. Tapos ito rin yung dulo ko na nilagay, yung tape. Yan yung susungkitin ko. Yan. Yan, ganyan lang oh. Kaya pagka kayo maglalagay ng tape, lagyan nyo ng allowance. Ayan. Di ba malinis na? Ganyan mga boss. Ngayon, maglilinya naman ako ng wire. Pupunta dito. Ayan. Okay? Tapos ay habang naglilinya ako, syempre, matutuyo na yung sealant. Okay? Ayos ito. Yan mga boss, ayos na. Ano ko na ito. Nalagyan ko na siya ng nailinya ko na yung wire. So, dito, naglagay lang ako ng adhesive dyan. Tapos saka ako idinikit yung wiring nitong underglow. Pagkadikit nun, saka ko siya nilagyan ng sealant. Kita nyo naman. Nilagyan ko siya no kulay white din dito. Papakita ko rin yun doon sa kabila. Tapos inilinya ko yan dito, isinangat ko yan dito yung wire. Yan, dito sa fender na ito. Yan, pababa dito. Yan, dito ko na ililinya yan mga boss. Yan. Papakita ko naman sa inyo kung saan ko ililinya yan sa ilalim. Hanggang sa dumating yan doon sa unahang fender. Okay? Dito, yan ang ginawa ko. Ayan o. Okay? Hindi naman na siya lalaglag dyan. Gawa nang nakapasok siya sa loob. Ayan o. Hindi yan basta lalaglag. Okay? Ililinya ko na muna ito. Pupunta doon sa ilalim. Okay, dito naman, ang ginawa ko, yung kaputol na wire, may label kasi ako dyan eh. So, ito na yung negative. Pinutol ko na yan. Ayan, nilagyan ko na ng terminal na bilog. At
dito ko sa tornilyohan ito itatap yung do sa step board. Meron kasi diyang 12 na tornilyo eh. Doon ko na itatap yan. Ngayon, pinutol ko na yan. Ito yung ground na negative nung nilinya ko dito para dun sa ilaw nating ikakabit. Yan, ito na yun. Ngayon, titapan ko na yan. Tapos itong single wire na ito na yung papupuntahin ko dun sa unahan. Okay? Titapan ko na muna yan. Ito yung gamit kong tape. Yan mga boss, nailinya ko na. Yan, dito ko yan nilinya mga boss. Tapos dito, yan, nakita nyo yung tornilyuhan na yan dito sa kabila. Yan. Itong tornilyo na ito dito sa kabila. Yan, dito. Yan. Diyan ko na ito tornilyo yan. Yung ground. Tapos yan, nilinya ko yan dito. Yan, kinable tie ko yan dyan. Tapos dito. Tapos dito mga boss, ayun, nakita nyo yun, may goma. Inilusot ko na yan doon sa loob. Dito. Yan, binuklat ko na ito. Yan, diyan ako magpapadaan kasi wala akong pagkikable tayan dito eh. Masyadong malinis. Walang mga abang na pwedeng paglusutan ng cable tie. Kaya ang ginawa ko, dito ko na dinaan. Yan. So just in case na ipabago ni boss ang style ng connection ng wire, halimbawa ay lagyan ng switch, so meron na akong abang dito sa loob. Okay? Dito ko na yan idadaan mga boss. Yan. Paganyan. Yan. Paganyan ko na yan idadaan. Okay? Yan. Tapos ito, syempre, babalik ko lang yan ng ganun. Tapos ito, syempre lalagyan ko yan ng allowance. Mahaba pa naman yung wire ko. Yan. Yun. Dito ko na yung ililinya mga boss. Tapos papunta nun sa unahan, tapos sa pag-light. Okay? Dito ko na yung ilulusot. Meron ditong Yan. Dito ko na yung ilulusot mga boss. Tapos ay diretso dito. Tapos ay diretso sa pag-light. Tapos dito. Okay? Yun mga boss. Dito ko na inilinya yan. Kung nakita nyo naman. Okay? Yan. Tapos dito sa ilalim. Tapos nilusot ko na yan dito sa may butas dito mga boss. Ayan o. Tapos, diretso yan dito sa ilalim. Yan. Tapos ito na yung wire nung underglow natin dyan. Yan. Tapos dito, nagtap lang ako dito. Ito kasi yung gagawin kong positive eh. Ito yung positive. Ito yung papunta doon sa likod. Galing doon sa likod. Positive yan. Tapos yan. Tapos ito yung ground. Ayan. Isasabay ko na yan ng balot papunta dito. Ayan o. Tapos dyan, dadaling ko na yan dito sa mismong pag-light. Yan, ilagyan ko yan ng label. Yan, ito yung ground. Ito yun. Okay, babalutan ko na lang yan, tapos ay diretso-diretso na yan dito. Diretso dito sa pag-light. Tapos ito, pakita ko sa iyo kung saan ko idinaan yan. So dito, yan, kinable tie ko na yan mga boss. Mula dito, naka-cable tie yan. Yan. Okay. Tapos dito. Yan, naka-cable tie din yan dito. Tapos ay dito. Tapos yan. Doon sa rubber na yun. Doon ko na yan inilusot. Okay. Balutan nyo dapat ng tape para naman hindi masagwa tignan. Yan. Ito kasing ginagamit kong tape dyan. Ito yung parang tela. Okay. So, ayun. Doon ulit tayo sa kabila. Okay. So, yan. Tinipan ko na yan. Ito yung positive. Ito na yun. Yan yung i-redirect ako sa pag-light. Okay. Babalutan ko na muna to. Tapos ay dadaan ko na rin yan dito. Tinanggal ko na nga pala mga boss yung yung clip. Tapos dito yung clip din dito. Dalawa yan eh. Ayan, sinisikwat lang yan. Tapos yun, ibababa ko na yan dito. Dito na lang ako magtatap sa ilalim para sa pag-light. Okay. Yan mga boss, nabalutan ko na. Okay. Yan yung positive, negative. Okay. Ngayon, ididiretso ko na yan dito. Ito na yung dalawang wire. Negative, positive. Ito yung label ko para sa ground. Tatap ko na yan doon sa pag-light. Okay. Ilulusot ko na lang yan dito mga boss. Yan, pag ganun. Yan.
Okay? So, kailangan yung wire nakapasok dito sa may clip. Yan. Kailangan nandito siya sa loob para hindi siya malaglag sa labas. Okay? Ganon din dito sa kabilang clip. Okay? Papasok ko na lahat yan. Make sure lagyan nyo ng allowance para just in case na kailangan nating mag-troubleshoot, mahaba yung wire na magagalaw natin. Or kung magpalit man ng ilaw or magdagdag, at least ay mahaba pa yung wire na gagamitin natin. Okay? Lilinya ko na muna to. Okay, so dito na-tap ko na yung negative positive ng fog light. Okay? Ito kasi upgraded na yung fog light niya mga boss. Projector type na din niya na mas malakas siya kaysa doon sa stock. Okay? So dito, ito yung original niya. Ang positive dyan itong violet. Okay? Yan. Ay ito kasi meron na siyang adapter para doon sa LED. Okay? So dito, yung positive niya syempre yung pula at yung negative ay yung itim. So dito, yan. Nilagyan ko na yan label para madaling matandaan. Ito ay black at ito ay positive. Negative, positive. Yan. Okay? Titipan ko na lang to tapos ay titestingin ko na muna tapos ay maglilinya na rin ako dun sa kabila. Okay? Yan mga boss, ayos na ito. Ayan, nalagyan ko na rin ng sealant. Okay na rin, nailinya ko na rin dito. Katulad din nga nung ginawa ko doon sa isa. Ganon din ang linya ko niyan. Tapos dito sa ilalim, yan, ikinable tie ko yan doon. Dito. Tapos diretso din yan doon sa doon sa rubber. Yan, okay. Pakita ko sa inyo kung saan ko pinalabas yan. Okay, katulad din doon sa kabila, dito ko din yan pinalabas. Yan, may rubber. Ito yung doon sa ibabaw nung rubber sa ilalim. Yan yung kabila niya. Dito ko yan nilinya. Yan. Tapos dito. Tapos syempre, katulad din doon sa kabila, doon ko din yan nilinya sa may butas doon. Ayun o, yun. Yung pinaglusutan nitong pula na to na wire. Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, dito. Yan, doon ko nilinya yan. Tapos katulad nga din doon sa isa, yan. Diyan ko nilinya yun. Ayun o, sa may butas na yun. Okay. Tapos, yan, nailinya ko na rin dito. Kasi itong wire na to, didiretso ko na yan doon sa pag-light. Yung isa ayos na okay na. Okay, sisingit ko na lang ulit yan dito. Make sure doon sa kabila ng banda rito sa loob nyo ililinya. Huwag doon sa labas ng clip. Okay? Yan mga boss, ayos na. Naisalpa ko na lahat. Okay, ulitin natin na okay na ito. Tapos yung niya, ayan yung tornilyo na pinagtapang ko ng ground. Ayan, okay na yan. Tapos yung pinaglinyahan ko. Okay. So dito, katulad din sa kabila, ganun din yan. Bubuuhin ko na lang yan. Tapos dito, okay na rin. Malinis na siya. Tapos yung wire niya dito, tinap ko na rin sa pag-light. Ayan. Ayan, pinagtapang ko mga boss. Okay, bubuuhin ko na lang din to. Yung sa kabila, buo na yan eh. Okay na ito. Tapos yung yan, okay na rin yan. Check natin to sa kabila. Tapos dito, yung ground niya, yan. Okay. Okay na ito. Titestingin ko na lang, bubuuhin ko na lang yun doon sa driver side. Okay? Okay, Toyota Fortuner 2023 model GR. Okay. Kinabitan namin siya ng underglow light. Nakasabay siya sa fog light switch. Okay. So, tapos na. Testingin ko naman. So, dito, park light. Tapos ay fog light. Okay. So, ayan yung fog light. Tignan na natin. Yan. Yan yung underglow light mga boss. Kulay puti. Okay, sabay-sabay na yan. Dito sa likod. Yan. Mas maganda yan sa gabi mga boss. Kitang-kita yan. Yan. Siyempre sa kabila. Siyempre dito. Yan. Ay, lakas niyan. Okay. So yun, ayos na.
Toyota Fortuner. Thank you.